Umatras ang hukbong sandatahan ng Rusya sa Zaporizhia nang gamitin ng sandatahang lakas ng Ukraine ang problema sa komunikasyon ng mga mananakop. Nagbago ang sitwasyon sa harapan matapos mawala ng akses ang mga Ruso sa mga terminal ng Starlink at pati na rin pinutol pa mismo ng Kremlin ang akses ng mga Russian na mananakop sa social network na Telegram. Tumatama na ang takot ng Z military correspondents na ang pagkawala ng Starlink satellite internet ay magpapahina sa posisyon ng tropang Ruso sa front lines. Umakyat ang puwersang Ukranyano sa Zaporizhia matapos mawala ng komunikasyon ang unit ng Russia mula sa kumpanya ni Elon Musk. Nagkaroon din ng problema sa mga mananakop dahil sa kanilang pamunuan. Sumisigaw ngayon ang mga Russian war correspondents na ang pagpatay ng Telegram sa Russia ay magdudulot ng malalang epekto sa hukbong sandatahan ng Russia sa harapan. Ginagamit ng mga Ruso ang Telegram para mag-usap pero sinabi ng Kremlin na hindi sila naniniwalang gumagamit ng Telegram ang mga mananakop. Parang sinasabi nilang huwag mag-imbento. Kasabay nito, iniulat ng proyektong Deep State na hindi tumitigil ang hukbong sandatahan ng Russia sa pag-atake sa ilang direksyon. Ngunit nagtagumpay ang sandatahang lakas ng Ukraine sa direksyon ng Orekhov sa rehiyon ng Zaporizhia. Naawat ng mga sundalong Ukrainian ang pagpasok ng infantry ng Russia sa mga baryo ng Primorskaya at Lukyanovskaya, Zaporizhia. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang sitwasyon sa harapan. Ako si Alexi Pichi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Matatagpuan ang link sa video description. Dito namin inilalathala ang mga balita at anunsyo ng episodes sa YouTube. Ngayon, iniulat ng mga analyst ng NATO na ang mga pangamba ng mga Z military blogger na ang pagdiskonekta ng Starlink satellite internet ay magpapahina sa posisyon ng mga puwersang Ruso sa frontline ay nagsisimula ng magkatotoo. Umakyat ang mga puwersa ng Ukranya sa rehiyon ng Zaporizhia matapos mawalan ng Starlink ang mga Ruso. Ibig sabihin, nawalan sila ng koneksyon sa Starlink. Napunta ang Rusya sa medyo mahirap na kalagayan pagdating sa operatibong pamamahala ng kanilang mga tropa. At anumang alternatibong maiaalok ng Rusya ay hindi magiging kasing epektibo. Ngayon, sumisigaw ang mga Russian Z military correspondents na nagbabala na sila noon matapos patayin ni Elon Musk noong Pebrero ang mga terminal na wala sa puting listahan ng Ukranya. Wala namang alternatibo sa Starlink ang hukbong Ruso. At marami, kabilang na ang pamamahala sa labanan, ay nakadepende talaga dito. At dito, gusto kong sabihin na ang mga terminal ng Starlink sa mga unit ng Russia ay laging iligal na gumagana dahil ipinupuslit lang ito mula sa ibang mga bansa. Nagagawa nilang iset up ang mga ito dahil formal na nasa mga okupadong teritoryo pa rin ito ng Ukraine. At sa teritoryo ng Ukraine, pinapayagan ang paggamit ng Starlink. Dito, sinimulan ng United States Department of Defense sa ilalim ni Joe Biden ang pagtalakay sa pag-deactivate ng mga terminal ng SPACEX provider ng Starlink na napunta sa mga sundalong Ruso. Noong tag-init ng 2024, iniulat ng Pentagon ang pagdiskonekta ng daan-daang Russian na terminal. Ngunit hindi nito tuluyang nalutas ang problema. Kahit ganoon, patuloy pa rin ginagamit ng mga Ruso ang mga terminal sa banal na lupang Ukrainian laban sa mga Ukrainian. Sa huli, nakahanap sila ng solusyon. Hindi ko nasasabihin kung paano at hindi na magagamit ng mga Ruso ang Starlink terminals. At para lang sa katuwaan, idagdag ko rito ang balita na talagang ikinagulat ko ngayong araw. Nandyan ang buong pagkadoble kara ng mga Ruso. Nariyan ang tunay na pagkatao ng mga ito. Hindi ko nagagamitin ang masasamang salita. Nasa balitang ito ang buong pagkatao ng mga Ruso. Pero bago ang balita, gusto ko lang ulitin na buong panahon ng malawakang digmaan, iligal na ginamit ng mga Ruso ang mga terminal ng Starlink. Dapat nating tandaan yan. At ito ang balita. Ang Rusya at Iran ay naghayag sa United Nations na nilalabag ng Starlink ang international na batas. Ang mga kinatawan ng Rusya at Iran sa komperensya ng Komite ng United Nations para sa mapayapang paggamit ng kalawakan ay inakusahan ang satellite network na Starlink ng kumpanyang SPACEX. Ayon sa kanila, nilabag ni Elon Musk ang international na batas at binubura ng kanyang mga gawain
ang hangganan ng komersyal at militar na teknolohiya. Hiniling ng Rusya ang internasyonal na negosasyon para limitahan ang bilang ng bagong satellite at linawin ang patakaran sa paggamit ng komersyal na satellite frequency para sa militar. Ibig sabihin, nang alisin ng mga Ruso ang access sa teknolohiya ng kanluran, naging paglabag sa internasyonal na batas ang paggamit ng mga ito. Kahit 4 na taon na rin, itong iligal na ginagamit ng mga Ruso. Napatunayang wala silang nilabag, maayos ang lahat. Pagkatapos i-off ang Starlink, agad napansin ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pagbaba ng aktibidad sa labanan. Halimbawa, ayon sa ulat ng pangkalahatang tanggapan noong Pebrero 5, nagsimula na nila itong itala. Sinabi na, sa prinsipyo, nabawasan ng kalahati ang bilang ng mga opensiba mula sa panig ng mga Ruso. At dito nagsisimula ang pinakakapana-panabik na bahagi. May mga bagong ulat tungkol sa sitwasyon sa harapan. Ayon sa New York Times at mga eksperto, mukhang handa na ang Rusya na tapusin ang pagsakop sa 3 estratehikong lungsod sa susunod na linggo o buwan. Partikular, ang tinutukoy ay ang Gulyaypade sa rehiyon ng Zaporizhzhia at Pokrovsk at Mirnograd sa Donetsk. Ayon sa publikasyon, ang pagsakop sa 3 lugar ay magbibigay daan sa Rusya na magkaroon ng urbanong base para sa paglalagay ng tropa at pag-oorganisa ng lohistika para sa mga susunod na opensiba. Magbibigay rin ito sa kanila ng bagong paraan para maimpluwensyahan ang usapang pangkapayapaan sa tulong ng Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto, malabong agad gawing mas malaking teritoryo ng Rusya ang mga tagumpay na ito, lalo na dahil sa kabagalan ng kanilang tropa nitong nakaraang taon. Pero maaaring gamitin ito ng Moscow para patunayan sa usapang pangkapayapaan na kahit mabagal ang kanilang pag-usad, ito ay hindi maiiwasan. Mas mainam na magbigay ng teritoryo ang Ukraine ngayon bilang kasunduan kaysa mawalan nito sa madugong labanan sa hinaharap. Iyan ang naratibo na paulit-ulit na binubulong ni Putin kay Donald Trump nitong nakaraang taon. Kahit hindi ito totoo, ngayon ay nakatutok ang lahat ng pansin sa Gulyaypol sa rehiyon ng Zaporizhzhia dahil sa likod ng Gulyaypol ay may mga bukas na parang. Dahil dito, kakaunti ang mga lugar na may mga gusali para sa mga sundalong Ukranyano, kung saan sila maaaring magpwesto at pigilan ang pag-usad ng mga Ruso papalapit sa lungsod ng Zaporizhzhia. Mga 60 kilometro sa kanluran ng Gulyaypole, papalapit na ang mga tropang Ruso sa paligid ng lungsod ng Zaporizhzhia. Ipinapakita ng mga mapa ng labanan na ang mga Ruso ay nasa humigit kumulang 24 na kilometro mula sa timog na pasukan ng lungsod ng Zaporizhzhia. Pero isinulat ng proyektong Deep State na nagtagumpay ang sandatahang lakas ng Ukraina sa direksyon ng Orekhov. Pinigilan ng mga sundalong Ukranyano ang pagpasok ng impanterya ng Ruso sa mga baryo ng Primorskaya at Lukyanovskaya sa Zaporizhzhia. Kaya hindi dapat sabihing mga Ruso lang ang sumusulong. Pero sa liwanag ng balita tungkol sa mga terminal ng Starlink, dapat idagdag na ang mismong Kremlin, sa kabutihang palad, ay labis na nagpapahirap sa buhay ng mga mananakop. Tulad ng alam ninyo, nagpasya ang Kremlin na ipagbawal ang social network na Telegram at kasalukuyang aktibong binablock ang operasyon nito. Ngayon, nagrereklamo ang mga Russian war correspondents na ang mga limitasyon sa Telegram na inanunsyo ng Roskomnadzor noong Martes ay magdudulot ng pagkawala ng komunikasyon ng libu-libong Russian sundalo sa Ukraine. Sa gitna ng opensiba, magdudulot ito ng malubhang kahihinatnan. Tinitiyak ng mga Russian war correspondents ang kahandaan ng Mobile Fire Group laban sa mga drone. Matagal ng tanging komunikasyon ang Telegram, ngunit nagpasya ang Kremlin na i-block ito. Pero nakakatawa dahil nagduda ang Kremlin na ang mga limitasyon sa paggamit ng Telegram ay makakaapekto sa koordinasyon ng mga tropang Ruso sa Ukraine. Sinabi ngayon ng tagapagsalita ng Kremlin na si Peskov ang sumusunod. Hindi ko iniisip na maiisip natin na ang komunikasyon sa harapan ay isinasagawa gamit ang Telegram o anumang mensahero, mahirap at imposibleng isipin ang ganoon. Pero heto ang buhay na patunay ng kapabayaan ng mga Ruso. Ngayon, ang gobernador ng Belgorod Oblast ng Russian Federation ay nagreklamo na dahil sa pag-block ng Telegram, ang rehiyong nasa harapan ng Russia ay naiwan na walang totoong abiso tungkol sa mga air raid alert. Kadalasan sa Telegram, nalalaman ng taga Belgorod ang mga pag-atake. Tugon ng Kremlin, alam nila ang sitwasyon
at nagpaabot ng pagdadalamhati. Sabi nga, ano pa nga ba ang magagawa? Ganyan ang batas na pinasa ni Vladimir Putin. Kaya, ayan mga Ruso, magdiwang na lang kayo. Dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung kapaki-pakinabang o interesante ang episode, suportahan ang aming YouTuber sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.